So, hi, kumusta po kayo? Sana po buti kayong kalagayan. So, ang topic natin for today is ano nga ba yung meron sa mga ngiti ng mga OFW? Yung totoong behind mo. Ano nga ba? Kasi kalimitan, yung marami tayong mga misperception or uh, saloobin. Like, let's say, uh, may mga relatives tayo and nakikita niyo yung mga post natin na nasa labas, gala ng gala, or uh, and then yung perception nila is marami tayong pera as OFW, marami tayong pera or mayaman. Ganun yung mga kalimitang comment ng mga ibang tao. OFW, mayaman, may pera. So, actually, as OFWs, yung mga kasi we're smiling, pero it doesn't mean na wala kaming problema kinakaharap, wala kaming iniinda. So, lahat ng almost OFW may mga pinagdadaanan, pero we choose not to show it. We choose to be strong for our loved ones, para sa mga pamilya namin na para lang hindi sila, kumbaga, hindi sila mag-alala, hindi sila mag-iisip ng kung ano-ano. So, mas pinili ng mga OFW, especially sa mga may pamilya, may mga anak na nawalay na ayaw nila ipakita sa mga anak nila na naghihirap sila kasi gusto nilang maging strong sa mata ng mga anak din nila. So, kung mayroon man kayong mga relatives ng mga OFW, wag tayong mag-jump into conclusion na mayaman or nagpapasarap sa buhay. Kasi ang hirap kayang makipag deal with uh, other like if you're in foreign country, ang hirap kayang makipag usap minsan or makipag-away. Kailangan mong kalmado. And then minsan may if unlucky ka pa, meron kang yung mga boss mo is salbahe na talagang pahihirapan ka, ah, hindi ka itatrato ng maganda. So, sa mga OFW na especially sa mga nasa mga kasambahan, saludo ako sa inyo kasi yung pasensya nyo, yung sacrifice nyo para lang mabigyan ng magandang buhay yung pamilya nyo, para lang mabigyan or makapagpadala ng pera sa pamilya nyo. Saludo ako sa inyo sa lahat ng mga OFW. Kung ano, kahit ano man yung o kung ano man yung trabaho ninyo sa iba't ibang bansa, kung sa anong bansa man kayo, saludo ako sa inyo. Kasi napaka-strong ninyo. Napaka-strong ninyo. Tapos, ang mga OFW naman kasi, hindi lahat merong day off. Hindi lahat every weekend may off. Ako siguro, swerte na lang ako kasi may off ako Saturday and Sunday every week. So, yung iba kasi, minsan once a month lang. Once a month lang yung day off nila. So, parang, uh, instead na ano, magdrama sila sa harap ninyo or magdrama sila sa pamilya nila, mas pinili na lang nilang lumabas,
mag-enjoy, makipaghalubilo sa kapwa OFW din. And ah, it doesn't mean naman na pag lumabas sila sa isang lugar, it doesn't mean na naglabas sila ng pera. Ako personally, pumupunta ako sa lugar, but it doesn't mean na marami akong pera or pupunta lang ako o may transpo naman. So, ang dadalhin ko lang, ah, pangbayad sa train, pangbayad sa transpo, then pagdating ko sa lugar, picture-picture, smile. So, hindi mo kailangang maging, alangan naman, nasa malayo ka na. Tapos, magda-drama ka pa, mag-i-emo ka pa na, ano, ang ayaw ko, minsan kasi naaawa din ako sa iba. Hindi naman lahat. Yung nagpo-post na umiiyak, naaawa ako sa kanila kasi siguro dahil sa na punta sila sa mga um, hindi maganda yung trato sa kanila, yung mga amo nila is hindi maganda yung trato, hindi sila tinatrata ng maganda. Yung iba nga, nababasa ko sa social media na hindi binibilhan ng pagkain or hindi iniiwan ng pagkain. Tapos yung iba hindi pa sinasakuran. Tapos pag nag-day off, binabawas pa yung day off sa sahod nila. So, isipin niyo na lang sa mga pamilya na nandyan sa Philippines, isipin niyo na lang kung anong hirap ang pinagdaan-daanan ng mga mahal niyo sa buhay na nasa ibang bansa, naghahanap buhay. Tapos yung iba na sa Pilipinas, akala mo buhay reyna, buhay prinsipe na kumakadiman sa mga magulang nila or mama nila or papa nila. Akala mo namumulot lang yung mga magulang nila ng pera sa ibang bansa or sa mga kapatid or inay or kung ano man na ano, akala mo namumulot lang ng pera na padalhan mo naman kami ng ganito kasi kailangan namin. Padalhan mo naman kami ganito kasi gusto namin kumain dito. So, isipin nyo, yung ano nga yung sa anak na movie, talagang um, kahit ilang beses ko na yun napanood, napapaiyak pa rin ako. Kasi nakaka-relate ako dun sa sinabi ni Wilma na ilang pagkain ang tiniis kong hindi kainin. Charot. Di ba? So, isipin niyo yun. Yung yung mga pamilya na yung mga mahal niyo na nasa ibang bansa, isipin niyo kung kayo na sa kalagayan. Halimbawa, tapos yung pamilya niyo hingi ng pera sa inyo. Isipin niyo din kung dapat kumain na ba yung nanay ko, kumain na ba yung tatay ko, nakapagpahinga na ba yung kapatid ko, yung ate ko, okay lang ba sila. So, paminsan-minsan, mag-message din tayo sa mga relatives natin o sa mga pamilya natin na kung okay lang ba sila doon sa ibang bansa. Hindi yung mag-message lang para humingi ng pera. Hindi mo lang mag-message para kumustahin yung kalagayan ng pamilya na. And sa mga relatives naman ng mga OFW, huwag nyo namang isipin na minsan kasi may mga relatives tayo na pag mag-message sa atin na, uy, pahiram naman ng pera dyan. Pahiram naman ng pera dyan. Akala kasi nila namumulot ng pera yung mga OFW. Kung ganun-ganun, basta-basta lang manghiram. Tapos pag hindi pinahiram, magagalit. Oo, ano ka na talaga, iba ka na. O, nakalimutan mo na kami. O, ganito, ganyan, kung ano-ano lang pinagsasabi. So, sinasabi ko po sa inyo, mukha lang masarap yung buhay namin, pero hindi siya masarap. Kasi una, wala kaming um, medyo nakakulong kami. Kailangan namin ng um, suporta ninyo. Kailangan, as OFW, kailangan namin ng suporta galing sa pamilya, galing sa mga mahal namin sa buhay. Um,
hindi OFW, hindi ano, sarap buhay. Ganon, hindi ganon, hindi sarap buhay, buhay sa ibang bansa. Kasi yung mga bosses namin is ibang lahi. So, kung kahit sigawan kami na sigawan, hindi kami makaganti. Kahit gusto din namin kumante na sumigaw. Kasi, syempre, nasa ibang bansa kami. Sa isang, ganun lang, uwi na. So, paano yung iba, yung mga utang, paano bayaran, paano yung mga pinapaaral, o di ba? Maraming dahilan kaya nagtitiis yung mga ibang OFW naman natin. Tapos minsan may mga OFW naman na mas pinili na lang na huwag mo nang umuwi sa Pilipinas. Kasi may nakilala ako, ilang years na sila sa ibang bansa, pero hindi sila nakapag-ipon. Kasi yung sa mga pamilya nga nila, hindi marunong, hindi nag-iisip, waldas lang ng waldas. Kasi merong nanay, tatay o ate na nasa ibang bansa para sumuport. Tas, mas, minsan, mas pinili na lang na huwag na lang munang umuwi sa Pilipinas. Diyos ko, kala mo pag pag-uwi, milyon-milyon yung dala ng mga pamilya OFW. No, no. Umuwi sila para makapag-relax. Umuwi sila para bisita or makapiling naman yung mga nila sa buhay kahit saglit. Pero, huwag naman yung ano, uuwi. O sige, uuwi ako. Ay, ano, yung may pinsan kang malayo, bilhan mo naman ako ng ganito. Dala ka naman ng chocolate para ganito. O yung ano, pamangkin mo, o wala na shoes, baka pwedeng bilhin. O yung t-shirt, ang daming bilin. Diyos ko, day. Ang daming bilin. Tapos, kung ako naman, kung gaganyanin, hindi din naman ako uuwi. Buti na lang, wala sa akin. Ganun. Oo. So, sana naman sa mga may mga kamag-anak o pamilya na nasa ibang bansa, tratuhin naman natin sila ng maganda. Huwag naman natin basta-basta lang. Ano, kasi ang hirap kasi ang hirap. Tapos, pag nagka-problema pa, minsan pag OFW nagka-problema, yung pamilya, walang pakialam, bahala ka dyan, survive mo yan ng mag-isa. Alam mo na yan, strong ka na. Tapos, pag nasa Pilipinas nagka-problema, ura-urada, yung ano, doon, hihingi agad ng ano, doon sa, nasa ibang bansa. Uy, yung ano, ganito, ganyan, kailangan ng ganito, ng ganyan. Baka naman. Ayoko talaga, minsan nakakaano yung, baka naman. Baka ako naman, maawa po kayo, minsan. Maawa. Kahit konti. Kahit konti. Magkaroon tayo ng konsiderasyon sa mga OFW na nagpakahirap para lang makapagpadala ng pera sa mga pamilya na nasa Pilipinas. Oo. Tapos siguro, minsan kasi, pero sa mga OFW naman na nasa ibang bansa, kung may mga pamilya na kayo, kung may pamilya na kayo na naiwan sa Pilipinas, please, huwag na kayong lumandi. Huwag na kayong lumandi sa ibang bansa. Huwag niyo nang dagdagan yung sakit ng ulo. Kasi yung iba naman, ginagawa nilang excuse na malayo kasi ako, kaya naghahanap ako ng ano, katuwang dito sa ibang bansa. So, hindi po yung excuse. So, buhay OFW pa. Kasi naputol yung kanina kong live. So, continue ko na lang yung monologue ko para sa mga OFW behalf. So, minsan kasi sa OFW, swertihan na lang talaga is makatagay ka na mabait na amo,
mabait na boss na um, may konsiderasyon. So, kasi may mga ibang boss or amo, pag nakatawid ka na, yung medyo mahigpit, nananakit, at um, hindi o walang konsiderasyon sa nararamdaman mo. So, minsan pag halimbawa, mga OFW, nagkakasakit, um, yung ibang boss, I don't care kung may sakit ka, magtrabaho ka kasi binabayaran ka namin, binabayaran kita. So, kung may sakit ka, mamaya pa magpahinga ka after sa work mo. So, may mga ganong mga instances, may mga ganong mga times na hindi talaga walang konsiderasyon sa mga empleyado, sa mga staff. So, yun yung minsan masaklap na pag napunta ka sa isang OFW amo na ganyan, na walang konsiderasyon, mahihirapan ka talaga. Mahirap talaga para sa mga OFW na pag nakatayin sila sa anong place na. May iba, if nababasa niyo sa mga news, meron iba sinasaktan, binubugbog ng mga amo nila. And isa sa mga struggle din sa mga OFW na nandito, especially sa na mga kasambahay, um, yung language barrier. Yung kumbaga, halimbawa, ako nasa Malaysia. Tapos yung magiging boss ko is hindi masyadong nakakaintindi ng English. So, minsan merong nandun yung hindi pagkakapan, nandun yung misunderstanding kasi hindi kayo nagkakapan. So, halimbawa yung boss mo is nagsasalita sa lingwahe niya. Tapos ikaw, you're trying to communicate in English, pero yung amo mo is hindi makaintindi masyado. So, nandun yung language part. Kaya minsan, hindi nagkakaintindihan. Minsan, kung yung minsan dinadaan na lang natin sa action, tapos may mga iba, I hear some na nasasaktan, sinasaktan, sinasaktan ng mga amo nila. So, may mga instances talaga naman if you're working outside your country, so the adjustment must be you're willing to adjust, especially on the language. You're willing to adjust on the culture, especially if you're going in a Muslim country. So you have to respect the religion. You have to abide the rules as well. So, and you have to adjust your stomach kasi minsan yung mga, if you're in a household, minsan yung food, hindi naman lahat ng amo binibilhan ka ng Filipino food. So, some employees force you to eat kung ano man yung kinakain nila. So, you have to adjust also sa culture, sa food, sa language. And if for OFW, need mo talaga ng pasensya, patient. Kasi pag wala kang pasensya, tapos mainit ulo mo, tapos yung amo mo sinisigawan ka, then mainit ulo mo, may tendency, makasapak ka din, gumanti ka, di ba? So, as an OFW, it's not easy. It's not easy to control your anger. So, it's not easy to adjust. Kasi, let's say, from Philippines, buhay, chill lang, buhay chill. Pero pagdating mo dito sa ibang bansa, hindi mo na pwedeng i-apply kung ano man yung nakaugalian mo sa Pilipinas. Yung pa-chill-chill lang, halimbawa,
ah, nasa kasambahay ka tapos upo-upo ka lang, hindi ka, yung parang oh, pag may time ako, sige gagawin ko yung trabaho. Hindi na kasi may amo ka na. So, you have to work. You have to double effort your work. So, and let's say, especially if OFW ka naman na nasa office. So, ako is nasa office. So, it's not easy also to adjust with coworker. So you have to adjust with them. So i-adjust mo yung expectation mo, i-adjust mo yung sarili mo. Hindi na yung kasi sa Pilipinas kung sasabihin mo kaya mo, wag kung uh, wala akong pake sa inyo. So dito sa ibang bansa, dapat meron kang marunong kang makisama, maki-socialize with sa mga nakapaligid sa iyo. And you have also their religion. And kasi hindi naman kayo para-pareho ng mga views or beliefs sa buhay. So you have to adjust this. So as an OFW, nandun yung adjustment talaga. Adjustment. And then masasabi ko as an OFW is a strong person, especially sa mga single mom or sa mga may anak na naiwan, may mga pamilya na naiwan sa Pilipinas. I am double salute sa inyo kasi kinaya nyo lahat, kinakaya nyo lahat para mabigyan lang ng magandang buhay yung pamilya niyo. Mabigyan niyo lang ng magandang kinabukasan yung mga anak niyo. So, kinakaya niyo lahat. So, I'd admire you for that. Tama ba? So, yun. And sa mga naman, may mga advice din ako kasi hindi din naman pwede. Kasi sa OFW, meron din akong nakilala na medyo taliwas kami ng paniniwala kasi OFW siya, may pamilya siya sa Pilipinas. But then meron din siyang iba sa tinatrabahoan niya. So parang for me, unfair din naman yun sa naiwan mo sa Pilipinas. So, kung hindi mo kaya kontrolin yung tawag ng laman mo, huwag ka na lang mag-abroad. Huwag ka na lang lumayo sa pamilya kasi magkakasala ka. So, if OFW ka, dapat marunong ka rin, meron ka rin self-control na kasi yung dahilan niya is as a person, meron din siyang kailangan daw, meron siyang needs na hindi nabibigay sa partner niya na sa Pilipinas, which is for me it's unacceptable kasi first you're cheated with your partner, so hindi maganda din yun. So OFW, you choose na magtrabaho sa ibang bansa to give your family a good future, to provide sa family mo. So stick to it, stick to the plan, stick to that plan na nasimulan mo with your partner sa Pilipinas. If ever you really fall out of love dun sa partner mo na sa Pilipinas, sa mga OFW, talk to your partner na parang pag-usapan niyo kung anong dapat gawin, especially if mayroon ng involved na anak. So, dapat pag-usapan ninyo yan kasi hindi lang naman pang sariling kapakanan ninyo ang kasalanan. Kundi nakasalanan na din yung anak ninyo, yung future ng anak ninyo. So, pero
as much as kaya ninyo, lumayo kayo sa mga OFW, lumayo kayo sa mga tukso. Yes. So, if ever, if gusto niyo yung parang gusto niyo maglibang, gusto niyo parang mawala yung stress, hindi solusyon na magkaroon kayo ng ibang kaakibat din. So, go find some hobbies, or go out din, punta kayo sa ibang lugar, explore niyo din yung bansa na nandyan kayo, i-explore niyo din. Pero wag i-explore sa ibang lalaki or ibang babae or ibang partner ha. So, pwede naman kayo makipagkaibigan, wala namang magbabawal sa inyo. Okay lang yan makipagkaibigan. As long as you know your limit and you know your boundaries. So, okay lang yan makipagkaibigan kayo. Lumabas kayo. Kasi hindi naman pwedeng ikulong mo yung sarili mo sa like if nasa office ka, hindi mo pwedeng bahay, work. So, kailangan mo din lumabas para or find new hobbies. Like meron akong hobbies na talagang in-stick ko, routine ko to relieve my stress, exercise, and keep my mind away from that temptation. So, I have my own hobby, which is I do martial arts. Minsan nag-gym ako. So, yun lang or minsan lumalabas ako, pumunta ako sa isang place na gusto kong i-explore. So, yun yung gawin nyo. Hindi yung pupunta kayo ng or makikipag-chat kayo or something, or makikipag-think kung ano. So, nakawawa naman yung naiwan ninyo sa Pilipinas. Wala na lang if you're single and not committed to any relationship. Pwede, okay yan. So, sa mga OFW na kung saan man kayong bansa, please take care always and be safe as always. And if makipagkaibigan man kayo sa ibang bansa, choose wisely. Kasi minsan, hindi ko nila lahat. Pero minsan, yung mga kaibigan natin na kakakilala lang natin sa ibang bansa, yun pa yung magpapahamak sa atin minsan. So, choose your friends wisely. Piliin nyo yung mapagkatiwalaan talaga. Kasi, hindi lahat ng makilala mo sa ibang bansa is pwede mong pagkatiwalaan. Okay? So, choose wisely, trust wisely, and if ever, kasi mayroon tayong mga OFW na hindi talaga maiwasan, meron silang mga ways of releasing their stress is to go out and get drink. So, if iinuman kayo, if you're planning to go out and have some fun, drink, be mindful. Wag pag uminom kayo, wag ilagay sa utak, ilagay sa tiyan. So, avoid niyo yung mga conflict, away, kasi dapat always remember na we're on a foreign country, hindi to Pilipinas. Wala ka sa Pilipinas na pwede kang, kasi sa Pilipinas, pwede kang uminom kahit saan, sa kalsada, kasi alam mo yun, gamay mo na yun, gamay mo yung Pilipinas. Pero if you're in other country, so you have to respect, kasi may iba-iba silang mga law. So, you have to learn also their law, yung mga batas nila na dapat mong sundin, especially if you're in a Muslim country, kasi strict sila sa pagdating sa mga ganyan. So, para iwas na rin magka-problema sa otoridad sa ibang bansa, so just be cautious on your action bago kayo gumawa ng isang action. Dapat aware kayo, or dapat isipin nyo kung ano yung mga consequences na mangyayari. So, also,
let's be respectful din. Even though minsan may mga local na nagda-down sa atin, may mga local na nagda-down sa mga OFW, hindi yan maiiwasan na nagda-down kasi minsan yung ibang mga local is mababa ang tingin nila sa mga OFW or mga foreigner na nagtatrabaho sa kanilang bansa. Pero just head down, don't mind kasi hindi yun importante. Ang importante, you work para sa pamilya. If ano, kung hindi ka naman talaga sinaktan physically, huwag ka na lang lumaban. Huwag mo na lang imikan. Kasi my one of my worst experience here is I was humiliated by local lady. So parang sinigawan niya ako, sinisigaw-sigawan niya ako. Although most sa sinabi niya is di ko naintindihan, pero meron din ako naiintindihan kasi meron din naman akong alam na sa lingwahe nila. So he was parang nagalit siya kasi ang ano lang bigla siyang nagalit kasi may tinanong siya sa akin. Hindi ko siya although sinagot ko siya in English. Nagalit siya sa akin kasi sabi niya, nandito ka sa bansa namin, so dapat alam mo yung lingwahe namin. Ganyan. Tapos kung ano-ano na sinasabi niya, hindi maganda. And then, ang ginawa ko na lang is hindi ko na lang siya sinagot kasi kung sasagot ako, lalaki pa ng lalaki. So, para to avoid na lang the conflict, parang bumaba na lang ako. Instead na hindi pa ako dun sa station ng LRT, ang ginawa ko, bumaba na lang ako dun sa station ng LRT para maiwasan. So, if kaya namang iwasan na makipag-argue, especially sa mga local, iwasan na lang para hindi na magka-problema. Hindi na lumaki yung problema pa. Kasi may iba talagang hindi talaga nagpapapinag. Tapos tatawag ka ng police. Siyempre, local siya, foreigner ka. Sino kakampihan? Di ba? Di ba? So, wala ka rin magagawa. Tapos, sa mga OFW naman na sa mga nasa Pilipinas naman na nagpaplano na pupunta ng ibang bansa, before kayo pumunta dito sa ibang bansa, make sure na basahin niyo yung kontrata. Read it thoroughly and understand. And if meron kayong hindi naintindihan sa kontrata, tanungin niyo yung agency or if ever meron kayong Zoom with that possible employer, ask question. Kasi meron akong mga na-meet din or nabasa. May na-meet din ako sa yung parang Filipino community na pumunta sila rito and then hindi sila binibigyan ng day off. So wala talagang day off and then if merong day off man, hindi rin pinapalabas sa bahay, nasa loob lang ng bahay. Hindi ka nagtatrabaho pero dapat nasa kwarto. So if possible, please read your contract. Basahin niyo. Tapos, humingi kayo ng day off. Like, kung pwede magkaroon kayo ng day off every week, kahit one day man lang. So, yun, i-ask niyo. And then, ask for if may insurance ba kayo. Kasi in case magkasakit kayo, dapat mayroong kayong insurance na talagang let's say something happened, something happened sa'yo. So at least meron kayong insurance to use na para ma-hospitalize kayo if ever na aabot ka sa ganun. So at least may insurance kayo. And isa din sa mga advices ko is huwag niyong hayaang kasi may law na tayo na yung passport mo is sa'yo talaga yun. Hindi mo pwedeng
hindi yun pwedeng kunin ng mga amo ninyo. Hindi yun pwede na sila may law tayo. So, if if ever meron kayong like, problema, lilisin, hindi kayo nagkakaunawaan sa mga kontrata, voice out, hindi yung, oh sige, bahala na, basta makapunta lang ako, makaalis lang ako sa ibang bansa. Tapos pagdating mo sa ibang bansa, magkakaproblema kayo, maglalayas kayo. O, hindi ba? Mas malaking problema yun. Ang purpose mo para pumunta ng ibang bansa is magkaroon ng trabaho, magkaroon ng hanap buhay para makatulong sa pamilya mo. So, if ever pupunta kayo ng ibang bansa, tapos mag-run away kayo sa amo ninyo, anong mangyayari? Anong mangyayari? So, syempre, yung mga mahal niyo sa buhay din, mag-aalala din, mamumblema din, di ba? So, kung if ever gusto niyong umalis dyan sa amo ninyo na dahil hindi niyo na kaya yung ugali, hindi niyo na kaya yung mga pinapapagawa nila sa iyo, pumunta kayo ng embassy, Philippine Embassy, o punta kayo ng Polo, doon kayo sa agency, mismo sa agency, doon kayo coordinate, doon kayo makipag-usap, doon nyo sabihin sa kanila. Hindi solusyon na maglayas. Please. Hindi solusyon na maglayas, hindi solusyon na mag-run away kayo kasi may tendency, let's say, baka yung amo nyo i-report kayo sa police. So, ang mangyayari, magiging blacklisted kayo sa bansa. So, instead na mapaganda yung buhay mo, hindi ka na makakabalik o hindi ka na makakaalis, diba? Kasi na-blacklist ka. So, yun yung mga advice ko sa mga OFW, especially sa mga nasa isang bahay na habaan niyo yung pasensya niyo, isipin niyo na lang na ginagawa niyo ito dahil sa mahal niyo sa buhay. Thank you for listening. Have a nice day. Bye-bye and God bless you.